Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. Nako. Ito ay update natin dun sa ongoing na palitan ni Vic Soto, Daryl Yap, patungkol kay Pepsi Paloma. Kahapon po ay nag-file na ng, kumuha na ng abogado, or nung isang araw kumuha na ng abogado etong si Daryl Yap at kinuha niya si Attorney Fortune. Ang first move nila is of course is to file a gag order na wag nang pag-usapan yung merito ng kaso dito sa internet. Siguro ang idea doon, naiiba siguro yung isip ng tao sa panonood nito. Kaso sabi ko nga sa inyo, this is a car wreck. Hindi ko sinasabing car wreck yung case. Ang ibig ko lang sabihin, yung idiomatic expression that this is seemingly a car wreck, meaning to say, talaga siyang, it's hard to turn away, mga kamatis, mga kaibigan. Okay, so, yun nga. And then, nag-file uli ng motion si Attorney Fortune just today na ipamove yung hearing to January 17. So, also, they want to consolidate po yung dalawang case. Di ba may writ of habeas data at saka yung cybercrime. Gusto nilang pagsamahin yun. Meron mga abogado na sinabi daw na hindi daw tama yung move na yon, but sila ang bahala doon pagdating sa korte. Pero ang hearing po ay na-move sa January 17. So a small victory para kay Daryl Yap dahil na-move yung case and they have more time to prepare. Okay? Ito, nagkamali ang Divina Law at ang abogado ng kabila na may order ng husgado na ipa-take down ng promo materials. It's just parang tinatanong nila yung korte kung pwede. Gumawa sila ng motion for writ of habeas data. Tapos, hindi pa yun na-approve unless sabihin ni Daryl Yap, unless ipakita ni Daryl Yap na yung kanyang yung kanyang may merits yung paglalabas niya ng data at hindi ito nakakasama talaga kay Vic Soto. Ayan. So ngayon, etong si Daryl Yap ay naglabas na naman ng, masasabi nating film material ito. Ngayon, Juliana Segovia shall be Ebony. Ngayon, hindi ko kilala tong si Ebony na to. Bagong karakter na naman, di ba? Ayan, so ito, ako, I'm very interested dito. Like I've said, this is like a car crash. I mean, I'm not saying na parang car crash na gagulo-gulo dito. Ang sinasabi ko lang, this is such a, talagang show talaga to eh. Kasi nga, involved na sila Vic Soto, involved na sila yung mga malalaking abogado, and it's so hard to turn away ngayon dito sa pelikula na to. Now, mga kamatis, mga kaibigan, ngayon lang po ay sumagot po sa akin si Daryl Yap. And maraming salamat kay Daryl Yap dahil after all these years, actually 2019 ko pa lang, 2020 ko ginagawa ng content si Direk dun sa kanyang mga content regarding po doon sa yung mga warsyak niya noon. So, thank you. Dahil napansin din tayo ni Direk. And eto nga, Direk, tuloy po ba ang trailer sa end of January, early February, kahit madagdagan yung counts nyo? Well, hindi naman mali yung sinabi ko. Ibig ko lang sabihin, that's the risk. Pag linabas niya yung trailer, pwede siyang kasuhan ulit ng kabilang kampo. Ang sagot na akin ni Direk Daryl, gaya po ng sabi ko, di na ako sasagot sa mga trolls. At gaya nung mukhang troll din na rin po. Di naman, mukha lang. Actually, mas content creator ako kaysa troll. Okay, sumagot ako, natutuwa naman talaga ako kay Direk Daryl in terms of creating content. Kasi sobrang robust talaga nitong, naging open uli yung discussion kay Pepsi Paloma. Now, medyo hindi na theories yung nag-work tayo eh. At least may testimony na nung mga naging kasama ni Pepsi nung huling sandali ng buhay niya. Well, we shall see, mga kamatis, mga kaibigan, kung saan ba patungo ito. Okay? So, nag-reply si Direk Daryl dyan kasi nga nakatag siya. Wag mo na ako gulin, mamaya may masabi pa ako mali. Kasi nga very sensitive talaga tong mga ganitong klaseng bagay kasi nga nagkasuhan na sila. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, I will be very excited to report sa inyo
Kung malay nyo, di ba, magkaroon tayo ng exclusive trailer, di ba? Makita natin, of course, hindi natin pwedeng i-record yun, pero pwede kong ikwento sa inyo kung sakasakaling mag-grant yung writ of habeas data nila Vic Sotto. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman yung update ko sa inyo. Gaya mga lods.